Marahil ay nararamdaman mo na ito. Ang pagmamadali sa umaga na parang mas mabigat ang katawan kaysa dati. Ang mga kasukasuan na tumitigas bago pa man makarating sa kusina para kumuha ng kape. Ang pagod na hindi nawawala kahit matulog ka ng sapat. At ang pinakamasakit na parte, ang pakiramdam na ang katawan mo, ang katawang pinalaki mo, pinalaki at pinalaki sa loob ng maraming dekada ay unti-unting nagbabago sa isang bagay na hindi mo na halos nakikilala. Kung ikaw ay nasa edad na 50 taong gulang pataas, o kung mayroon kang mahal sa buhay na nasa ganitong yugto ng buhay, nais kong sabihin sa iyo ng may buong katapatan at pagmamahal bilang isang health educator. Ang nararamdaman mo ay totoo, mahalaga at may solusyon. Hindi kailangan ng reseta para sa lahat. Hindi kailangan ng mamahaling suplemento na ipinangako ng mga advertisement na makikita mo sa social media. Ang katawan ng tao ay may kamanghamanghang kakayahang mag-ayos ng sarili nito, at ang susi sa lahat ng yon ay naroroon sa pinakasinauna, pinakanatural na gamot na mayroon ng sangkatauhan, ang paggalaw ng katawan. Ngayon, bago natin simulan ang pag-aaral na ito, meron akong isang tanong para sa iyo at nais kong sagutin mo ito sa comment section. Ang tanong ay ito: sa iyong karanasan bilang isang taong nasa edad 50 pataas o bilang isang taong nagmamalasakit sa kalusugan ng isang mahal sa buhay na nasa ganitong edad, ano ang pinakamalaking pagbabago sa katawan ang iyong napansin? At sinubukan mo na bang baguhin ito sa pamamagitan ng ehersisyo? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments dahil ang iyong kwento ay maaring makapagbigay ng lakas at inspirasyon sa libu-libong iba pang tao na ngayon ay nagtataguan sa likod ng kanilang sariling katahimikan, nahihiyang aminin na kailangan nila ng tulong. Ngayon, pag-usapan natin ng maayos at siyentipiko ang tungkol sa kung bakit nagbabago ang katawan ng isang lalaki at ng isang babae rin sa ilang aspeto pagdating sa edad na ito, at kung paano ang tamang uri ng pisikal na aktibidad ay maaring magbago hindi lamang ng iyong katawan sa labas, kundi ang buong chemical at hormonal na kalikasan ng iyong katawan sa loob. Ang testosterone ay isang steroid hormone na ginagawa ng katawan ng tao, pangunahin sa mga testis ng mga lalaki at sa mas maliit na dami sa mga ovary ng mga babae at sa adrenal glands ng parehong kasarian. Ito ay kabilang sa isang grupo ng mga hormone na tinatawag na androgens, at ang gampanin nito sa katawan ay napakarami at napakakumplikado. Kapag sinabi ng mga tao na ang testosterone ay sex hormone lamang, lubos silang nagkakamali. Ang testosterone ay isang hormone ng buhay mismo. Ito ay responsabel sa pagpapanatili ng masanang kalamnan, sa lakas ng buto, sa produksyon ng pulang selula ng dugo, sa mood regulation, sa kakayahang mag-focus at mag-isip ng malinaw, sa enerhiya ng katawan sa araw-araw, at oo, kasama na rin doon ang sexual na kalusugan at libido. Ngunit ang punto ko dito ay ipaalala sa iyo na ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa sexualidad. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay sa pinakamalawak nitong kahulugan. Ang isang lalaki sa edad na 20 at 30 taong gulang ay karaniwang may pinakamataas na antas ng testosterone sa kanyang buhay. Ayon sa mga pag-aaral na nailatala sa mga journal ng endocrinology at men's health medicine, ang antas ng testosterone ng isang lalaki ay nagsisimulang bumaba ng halos 1 hanggang 2% bawat taon pagkatapos ng edad na 30. Sa kaso ng marami, ang pagbaba na ito ay hindi agad napapansin. Ngunit sa pagdating ng edad na 40 hanggang 50, ang epekto ay nagiging mas malinaw at mas lantad. Ang prosesong ito ay may medical na pangalan. Tinatawag itong andropause, o minsan ay tinutukoy bilang male menopause sa popular na literatura, kahit na ang terminolohiya na ito ay hindi ganap na tumpak sa medical na pananaw, dahil ang pagbaba ng testosterone sa mga lalaki ay hindi kasing bilis at kasing dramatiko ng estrogen decline sa mga babae sa panahon ng menopause. Ngunit ang epekto ay tunay at mahalaga. Kapag bumaba ang testosterone, ang katawan ay nagsisimulang magpakita ng iba't ibang senyales. Ang kalamnan ay nagiging mas mahirap panatilihin. Ang taba ng katawan, lalo na sa tiyan, ay nagsisimulang dumami ng hindi mo gustong mangyari. Ang mga buto ay nagiging mas baranggot, hindi agad, ngunit ang proseso ay nagsisimula ng hindi mo alam.
Ang mood ay nagiging mas pabago-bago. Ang enerhiya ay bumababa. Ang kakayahang matulog ng mahimbing ay nagbabago. At ang maraming lalaki ay nagsisimulang maramdaman ang isang uri ng depresyon o kawalan ng interes sa mga bagay na dati ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay pisyolohiya. Ito ay agham. Ngunit narito ang magandang balita, at nais kong bigyang diin ito ng may buong lakas ng aking paniniwala bilang isang health educator. Ang pagbaba ng testosterone ay hindi isang sentensya. Hindi ito isang liham mula sa katawan mo na nagsasabing tapos ka na. Ito ay isang signal, isang babala. At katulad ng lahat ng babala sa katawan ng tao, kapag sineseryoso mo ito at tinutugunan ng tamang paraan, ang katawan ay may kakayahang tumugon ng kamangha-mangha. Ang ersisyo, ang tama, espesipikong uri ng pisikal na paggalaw ay isa sa mga pinaka-epektibong natural na paraan upang suportahan ang produksyon ng testosterone at bawasan ang mga sintomas ng pagbaba nito. Hindi ito haka-haka, hindi ito folk medicine. Ito ay nakabatay sa daan-daang klinikal na pag-aaral na isinagawa sa mga nangungunang unibersidad at medical na sentro sa buong mundo. Ang American Journal of Physiology, ang Journal of Endocrinology and Metabolism, ang British Journal of Sports Medicine, lahat ng mga ito at marami pang iba ay naglatala ng mga pananaliksik na nagpapatunay na ang tiyak na uri ng ersisyo ay maaring magpataas ng testosterone level, mapababa ang cortisol na nagpapababa ng testosterone, mapabuti ang sensitivity ng katawan sa insulin, mapahusay ang kalidad ng tulog na critical para sa hormonal health, at mapababa ang systemic inflammation na isa sa mga pangunahing kaaway ng hormonal balance. Ngunit bago natin talakayin ang 5 espesipikong ersisyo, kailangan munang maunawaan natin ang isang bagay na madalas na hindi na ipapaliwanag sa mga simpleng health videos, ang koneksyon sa pagitan ng panakit ng katawan at ng testosterone. Ito ay isang koneksyon na maraming tao ay hindi alam, at kapag naunawaan mo ito, magbabago ang iyong pananaw sa iyong sariling kalusugan. Kapag may pananakit ang katawan, anuman ang dahilan, maging ito man ay arthritis, muscle stiffness, joint pain, chronic back pain, o ang pangkalahatang tigas ng mga kalamnan at kasukasuan na karaniwang kasamahan ng pagtanda, ang katawan ay nagre-release ng mas mataas na antas ng isang hormone na tinatawag na cortisol. Ang cortisol ay ang pangunahing stress hormone ng katawan at ito ay may direktang antagonistic na relasyon sa testosterone. Sa simpleng salita, kapag mataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Kapag ang katawan ay palaging nasa estado ng pananakit, ang cortisol ay palaging mataas at ang testosterone ay palaging nakasupres. Ito ay isang malabilog na problema. Ang mababang testosterone ay nagpapahina ng kalamnan at nagpapalala ng joint health na nagdudulot ng mas mataas na pananakit na nagpapataas ng cortisol na nagpapababa pa ng testosterone. Ang pagiging lutasin ang bilog na ito ay ang puso ng aming pag-uusap na yon. Ang mga tamang ersisyo ay gumagana sa maraming antas ng sabay-sabay. Una, direkta nilang pinasisigla ang mga mekanismo ng katawan na nagpo-produce ng testosterone. Pangalawa, binabawasan nila ang cortisol sa pamamagitan ng pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng mood. Pangatlo, pinapalakas nila ang kalamnan na nagpapababa ng pananakit sa mga kasukasuan. Pang-apat, pinapabuti nila ang sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng mas maraming sustansya at oxygen sa lahat ng bahagi ng katawan. Ikalima, ang regular na ersisyo ay nagpapabuti ng kalidad ng tulog at ang tulog, lalo na ang deep sleep, ay ang pinaka-critical na panahon para sa hormonal production ng katawan. Handa ka na bang matutunan ang 5 ersisyong ito? Ituloy natin. Ang una sa 5 ersisyo ay ang compound resistance training na sa simpleng Tagalog ay tinutukoy nating mga ersisyong nagtatayo ng lakas gamit ang maraming grupo ng kalamnan ng sabay-sabay. Ang pinakaklasikong halimbawa nito ay ang tinatawag na squats, ang pag-upo ng dahan-dahan habang nakatayo hanggang sa maabot ang anggulo ng hita na katumbas ng 90 degrees o mas mababa at pagkatapos ay maingat na tumayo muli. Ang squats ay isa sa mga pinakamalakas na stimulator ng testosterone na kilala ng agham. Bakit? Dahil kapag ginagawa mo ang isang mabigat na compound movement katulad ng squat, ang katawan ay nagko-recruit ng napakalaking bilang ng muscle fibers, mula sa quadriceps sa harap ng hita, hanggang sa hamstring sa likod, hanggang sa gluteal muscle sa puwit, hanggang sa core muscle sa tiyan at likod.
Ang malawak na recruitment na ito ng kalamnan ay nagpapadala ng malakas na signal sa hypothalamus at pituitary gland ng utak na nagre-result sa paglabas ng luteinizing hormone na siya namang nagpapasigla sa mga Leydig cells ng testis na gumawa ng testosterone. Ang pananaliksik na nailatala sa Journal of Strength and Conditioning Research ay nagpakita na ang multi-joint compound exercises ay nagdudulot ng mas mataas na post-exercise testosterone response kumpara sa isolated exercises. Ibig sabihin nito, ang isang squat ay mas epektibo sa pagpapataas ng testosterone kaysa isang leg extension machine exercise na nagtatrabaho lamang sa isang grupo ng kalamnan. Ang prinsipyong ito ay patuloy na pinapatunayan ng pananaliksik. Habang mas maraming kalamnan ang nasasangkot sa isang ersisyo, mas malakas ang hormonal response ng katawan. Para sa mga nasa edad na 50 pataas na may pananakit ng tuhod o kasukasuan, hindi kailangan na gawin ang mga squats sa buong lalim at bigat. Ang bodyweight squats, ang pagsasanay ng walang anumang dagdag na bigat, gamit lamang ang sariling timbang ng katawan, ay sapat na para sa simula. Maaari ring gamitin ang isang upuan bilang gabay. Tumayo malapit sa upuan, dahan-dahang umupo paabako habang hawak ang mga kamay sa harap para sa balanse. At tumayo muli bago pa man ganap na makaupo. Ito ay tinatawag na chair-assisted squat, at ito ay isa sa mga pinakaligtas na paraan upang simulan ang compound training para sa mga may limitasyon sa kasukasuan. Ang susi sa lahat ng ito ay ang unti-unting pag-unlad, simula sa 20 o 30 paulit-ulit sa isang araw, at dahan-dahan itong dagdagan sa paglipas ng mga linggo. Ang deadlifts ay isa pang napakahalagang compound exercise, bagaman kailangang gawin ito ng may tamang postura upang maiwasan ang injury sa likod. Ang Romanian deadlift, ang bersyon kung saan bahagya lamang ang pagbaluktot ng tuhod habang hinahangos ang mga kamay pababa sa harap ng mga hita, ay madalas na inirerekomenda para sa mga mas may edad na dahil ito ay mas madaling matutunan at may mas mababang panganib ng injury kumpara sa traditional deadlift. Sa ganitong ehersisyo, ang posterior chain ng katawan, ang buong likurang bahagi mula balikat hanggang sakong, ay pinahahalagahan at pinalalakas na nagpapababa ng lower back pain at nagpapabuti ng postura na siyang isa sa mga pangunahing dahilan ng body pain sa mga matatanda. Ang pangalawang ehersisyo na kailangan nating talakayin ay ang high-intensity interval training o HIIT. Ngunit dito, nais kong maging malinaw. Ang HIIT para sa mga nasa edad na 50 pataas ay ibang-iba sa HIIT na ginagawa ng mga 20 taong gulang sa gym. Hindi ito ang pagtatakbo ng buong bilis sa loob ng 30 segundo at pagkatapos ay paghiga sa sahig habang humihingal. Para sa aming audience ngayon, ang HIIT ay nangangahulugang alternating periods ng mas mataas na intensidad na paggalaw at mas mahinahong recovery sa loob ng isang ligtas at makatwirang hangganan ng kakayahan ng katawan. Halimbawa, ang isang simpleng HIIT session para sa isang 50 taong gulang ay maaring ganito ang hitsura. 3 minuto ng mabilis na paglalakad o mahinahong jogging, sinundan ng 1 minuto ng mas mabilis na paglalakad o magaan na jogging, at paulit-ulit ang pag-ikot na ito sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. O kaya naman, maaring gamitin ang isang stationary bike. 2 minuto ng normal na bilis, sinundan ng 30 segundo ng mas mabilis na pedaling, at paulit-ulit. Ang prinsipyo ay simple. Ang katawan ay pinag-aabala ng sapat para matrigger ang hormonal response, ngunit hindi masyadong pinag-aabala na maging peligroso. Bakit epektibo ang HIIT para sa testosterone? Ang sagot ay makikita sa isang proseso na tinatawag na exercise-induced hormonal response. Kapag ang katawan ay nagsasagawa ng mataas na intensidad na paggalaw, kahit na maikli lamang, ang sympathetic nervous system ay na-activate, ang growth hormone at testosterone ay nire-release sa dugo, at ang metabolic rate ng katawan ay tumataas. Higit pa rito, ang HIIT ay ipinakita ng maraming pag-aaral na particular na epektibo sa pagpapababa ng visceral fat, ang taba na nakapaloob sa tiyan at nakapaligid sa mga organo. Ang visceral fat ay may espesyal na papel sa testosterone metabolism,
Naglalaman ito ng enzyme na tinatawag na aromatase na nagko-convert ng testosterone sa estrogen. Kaya kapag maraming visceral fat, mas maraming testosterone ang nagiging estrogen at mas bumababa ang epektibong antas ng testosterone sa katawan. Ang pagpapababa ng visceral fat sa pamamagitan ng HIIT ay nagdudulot ng mas mababang aromatase activity na nagpapanatili ng mas mataas na antas ng testosterone. Ang ikatlong ehersisyo na pag-uusapan natin ay ang progressive resistance training gamit ang mga light weights o resistance bands. Ito ay naiiba sa compound training na tinalakay natin kanina dahil dito, ang focus ay sa pag-unlad at pagpapalago ng mga tiyak na grupo ng kalamnan sa ligtas at kontroladong paraan. Ang mga resistance bands, ang mga goma na rubber bands na mabibili sa mga sports store sa napakababang halaga, ay isa sa mga pinakanatatanging fitness tools para sa mga nasa edad na 50 pataas. Sila ay nagbibigay ng resistance na sapat para i-stimulate ang paglago ng kalamnan, ngunit ang kanilang natural na elasticity ay nagbibigay ng mas malambot na resistance curve kaysa sa mga solid weights na nagpapababa ng panganib ng injury sa kasukasuan. Ang regular na pagsasanay gamit ang resistance bands ay nagpapalakas ng kalamnan sa buong katawan, mula sa shoulders hanggang legs, na nagdudulot ng maraming benepisyo na direktang konektado sa testosterone health. Una, ang mas maraming lean muscle mass ay nagpapataas ng resting metabolic rate ng katawan na nagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang mababang insulin sensitivity o insulin resistance ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapababa ng testosterone. Kaya ang pagpapabuti nito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalamnan ay may direktang positibong epekto sa hormonal health. Pangalawa, ang mas matibay na kalamnan ay nagbibigay ng mas mahusay na suporta sa mga kasukasuan at sa gulugod, na nagpapababa ng pananakit at nagpapababa ng cortisol, na, tulad ng ating tinalakay na, ay nagpapataas ng testosterone. Mayroong isang napaka-espesyal na benepisyo ng resistance training para sa mga nasa edad na 50 pataas na madalas hindi tinatawid sa karaniwang health videos. Ang epekto nito sa bone mineral density. Ang osteoporosis, ang pagpapahina ng buto, ay isang seryosong problema para sa parehong lalaki at babae na may edad. At isa sa mga salik na nag-aambag sa osteoporosis ay ang pagbaba ng testosterone. Ngunit ang resistance training ay nagbibigay ng mechanical stress sa mga buto, ang uri ng stress na nagpapasigla sa mga osteoblast cells na gumawa ng bagong bone tissue. Ito ay tinatawag na Wolff's Law sa anatomiya at pisyolohiya. Ang buto ay nagbabago at lumakas bilang tugon sa pisikal na stress na inilalagay sa kanila. Kaya ang simpleng pagsasanay gamit ang resistance bands o light weights ay nagpoprotekta sa iyong mga buto, nagpapalakas ng iyong kalamnan, nagpapababa ng iyong pananakit, at nagsusuporta sa iyong testosterone, lahat ng sabay-sabay. Ang ikaapat na ehersisyo ay isa na maaring magulat sa iyo dahil ito ay mukhang simple at mabagal. Ang yoga at stretching para sa hormonal balance. Sa kultura ng kahusayan at lakas na madalas kinakatawan ng fitness world, ang yoga ay madalas na tinitingnan bilang isang mahinang ehersisyo. Ngunit ang agham ay nagsasalita ng ibang bagay. Ang regular na pagsasanay ng yoga at therapeutic stretching ay isa sa mga pinakakomprehensibong natural na solusyon para sa mga isyu ng pagtanda, at narito ang dahilan. Una, ang yoga ay direktang nagpapababa ng cortisol. Sa isang pag-aaral na nailatala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, natuklasan na ang isang regular na yoga practice ay nagpapababa ng cortisol levels ng malaki, at sa mga kalahok na may mataas na cortisol sa simula, ang pagbaba ay mas kapansin-pansin. Dahil ang cortisol at testosterone ay may antagonistic na relasyon, kapag bumaba ang isa, tumataas ang isa, ang anumang bagay na nagpapababa ng cortisol ay may potensyal na sumuporta sa testosterone. Pangalawa, ang yoga ay nagpapabuti ng limbic system regulation, ang bahagi ng utak na responsabel sa emosyonal na proseso at sa stress response. Kapag ang limbic system ay mas maayos na gumagana, ang hypothalamic pituitary adrenal axis, ang sistema ng katawan na nagkokontrol sa stress at sa hormonal cascade, ay mas balanse,
na nagpapabuti ng kabuuang hormonal environment ng katawan. Pangatlo, ang yoga at stretching ay direktang nagpapababa ng musculoskeletal pain. Ang mga kasukasuan at kalamnan ng isang 50 taong gulang ay nagdurusa mula sa mga taon ng pag-iimbak ng tensyon at hindi ginagamit na range of motion. Ang regular na stretching ay nagpapanangbalik ng flexibility, nagpapababa ng muscle tightness, nagpapabuti ng joint lubrication sa pamamagitan ng pagpapasigla ng synovial fluid production at nagpapataas ng circulation sa mga nasugatang o masakit na bahagi ng katawan. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng mas mababang antas ng pisikal na sakit, na nagpapababa ng cortisol, na nagpapanatili ng mas mataas na testosterone. Ang mga espesipikong yoga poses na particular na kapakipakinabang para sa men's hormonal health ay kinabibilangan ng pigeon pose para sa hip opening na nagpapabuti ng circulation sa pelvis, bridge pose para sa pagpapalakas ng posterior chain at pagpapabuti ng blood flow sa reproductive organs, child's pose para sa lumbar decompression at cortisol reduction, warrior poses para sa overall strength at grounding, at legs up the wall pose para sa parasympathetic nervous system activation na nagpapababa ng stress at nagpapabuti ng hormonal production. Para sa mga hindi pa nagsasanay ng yoga, ang simula ay hindi kailangang maging komplikado. 10 hanggang 15 minuto ng mahinang stretching bawat umaga, pagkatapos magising, bago pa man magsimulang lumakad sa trabaho o sa bahay, ay maaring magbigay ng malaking pagbabago sa pakiramdam ng katawan sa loob ng ilang linggo. Ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa intensity dito. Hindi mo kailangan ng 1 oras na yoga session para makita ang benepisyo. Kailangan mo ng regular, piraso-piraso na pagsasanay na nagbibigay sa katawan ng mensahe. Ligtas ako, nasa kapayapaan ako, at ang aking katawan ay nararapat sa pag-aalaga. Ang ikalimang ehersisyo ay marahil ang pinakamahalaga at pinaka-underrated ng lahat, ang Zone 2 aerobic training o sa simpleng salita, ang matagal na paglalakad o mahinahong aerobic exercise sa isang pare-parehong mahinahong bilis sa loob ng matagal na panahon. Ang Zone 2 training ay isang konsepto mula sa exercise science na tumutukoy sa pagsasanay sa isang intensity kung saan ang iyong puso ay nagtatrabaho sa halos 60 hanggang 70% ng maximum heart rate. Mabilis enough para magpahiwatig ng aerobic exercise, ngunit dahan-dahan enough para makakonversa habang nagtatakbo o naglalakad. Ang mga health influencer at gym cultures ay madalas na nagtataguyod ng mataas na intensidad na ehersisyo bilang ang pinaka-epektibong paraan upang mapabuti ang fitness. Ngunit para sa mga nasa edad na 50 pataas at lalo na para sa mga may hormonal na mga issue, ang Zone 2 training ay maaaring mas mahalagang bahagi ng fitness program kaysa kahit anong high-intensity na gawain. Bakit? Ang Zone 2 training ay ang pangunahing stimulus para sa mitochondrial biogenesis, ang proseso ng paggawa ng bagong mitochondria sa mga selula ng kalamnan. Ang mitochondria ay ang power plants ng mga selula, at ang kanilang bilang at kalidad ay direktang nadidikta ng energetic capacity ng katawan. Habang tumatanda, ang bilang at efficiency ng mitochondria ay bumababa. Ito ay isa sa mga pangunahing mekanismo ng aging-related fatigue. Ang Zone 2 training ay ang pinaka-epektibong natural na paraan upang mapabago ang prosesong ito, na nagpapataas ng mitochondrial density at nagpapabuti ng cellular energy production. Higit pa rito, ang Zone 2 training ay nagpapabuti ng metabolic flexibility, ang kakayahan ng katawan na mag-switch ng mahusay sa pagitan ng paggamit ng taba at ng glucose bilang pinagkukunan ng enerhiya. Ang mababang metabolic flexibility ay isang hallmark ng metabolic dysfunction at ito ay malapit na konektado sa insulin resistance, visceral fat accumulation at, balik tayo sa ating pangunahing paksa, mababang testosterone. Sa pamamagitan ng regular na Zone 2 training, ang katawan ay nagiging mas efficient sa pag-burn ng taba na nagpapababa ng visceral fat, nagpapababa ng aromatase activity at nagpapataas ng testosterone. Para sa practical na layunin, ang Zone 2 training ay maaaring gawin sa anumang anyo ng aerobic activity, paglalakad, swimming, cycling, hiking, o kahit na mahinahong dancing. Ang susi ay ang pananatili sa tamang intensity, hindi masyadong mabilis na hindi ka na makapagsalita,
ngunit hindi rin masyadong mabagal na walang kahirap-hirap. Ang regular masinsinang Zone 2 sessions ng 30 hanggang 60 minuto, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, ay nagbibigay ng malawak na metabolic at hormonal na benepisyo na hindi maaaring makamit ng kahit anong supplement. Ngayon, habang tinatalakay natin ang mga ehersisyong ito, nais kong tugunan ng isang bagay na madalas na hindi na ipapaliwanag sa mga health videos tungkol sa testosterone at ehersisyo, ang kahalagahan ng recovery at tulog. Ang ehersisyo ay nagbibigay ng stimulus para sa hormonal improvement, ngunit ang aktwal na pagbabago, ang paggawa ng bagong testosterone, ang pagpapalago ng kalamnan, ang pagpapababa ng inflammation, ay nangyayari hindi sa panahon ng ehersisyo, kundi sa panahon ng pahinga at tulog. Ito ay isang katotohanang kritikal na madalas na hindi naiintindihan ng mga tao. Sa panahon ng deep sleep, ang yugto ng tulog na kilala sa agam bilang slow wave sleep o N3 sleep, ang pituitary gland ay nagre-release ng pinakamalaking pulso ng growth hormone sa buong araw. Kasabay nito, ang produksyon ng testosterone ay pinakaaktibo sa gabi at sa maagang umaga, na siyang dahilan kung bakit ang antas ng testosterone ay karaniwang pinakamataas sa umaga pagkagising. Kapag hindi sapat ang tulog, o kapag hindi sapat ang kalidad ng tulog, ang buong hormonal cascade na ito ay naaabala, at kahit gaano karaming ehersisyo ang gawin mo sa araw, hindi mo matatamo ang buong benepisyo nito kung hindi ka matutulog ng maayos. Para sa mga may problema sa tulog, at marami sa atin ang mayroon nito habang tumatanda, ang mabuting balita ay ang mga ehersisyong tinalakay natin, lalo na ang yoga, stretching, at Zone 2 aerobic training, ay mga kilalang natural na promoters ng mas maayos na tulog. Ang pagsasanay ng mga ito ay nagpapabuti ng sleep architecture, ang paggawa ng mas malalim at mas matagal na phases ng restorative sleep, na nagpapabuti ng hormonal production, na nagpapabuti ng mood at enerhiya sa araw, na nagpapahintulot sa mas epektibong ehersisyo, at ang ikot ay nagpapatuloy sa isang positibong direksyon. Ngunit ang pisikal na ehersisyo ay isang bahagi lamang ng mas malaking larawan. Nais kong pag-usapan ang role ng nutrisyon sa testosterone support, hindi dahil ito ang pangunahing paksa ng ating video ngayon, kundi dahil ang ehersisyo at nutrisyon ay magkasabay na gumagana. Tulad ng mga kasama sa isang banda, hindi makakagawa ng magandang musika ang isa kung wala ang isa. Ang testosterone synthesis ng katawan ay nakasalalay sa ilang mahahalagang micronutrients. Ang zinc ay isa sa pinaka-critical. Ito ay isang mineral na direktang sangkap sa enzymatic pathway ng testosterone production. At ang kakulangan nito ay maaring magresulta sa mababang testosterone kahit na ang lahat ng iba ay normal. Ang mga pagkain na mayaman sa zinc ay kinabibilangan ng karne, seafood, lalo ng oysters, mga buto ng kalabasa at mga legumes. Ang magnesium ay isa pang mineral na malapit na konektado sa testosterone. Ang mga pag-aaral ay nagpakita na ang mga lalaki na may mataas na antas ng magnesium ay may mas mataas na testosterone levels. At ang magnesium ay matatagpuan sa mga dark leafy vegetables, nuts, at whole grains. Ang vitamin D, na technical ay isang hormone at hindi isang bitamina, ay critical rin. Ang mga lalaking may mababang vitamin D levels ay may mas mababang testosterone. At ang mga nakatanggap ng vitamin D supplementation sa mga clinical na pag-aaral ay nagpakita ng mga pagpapabuti sa testosterone levels. Ang pinaka-natural na pinagkukunan ng vitamin D ay ang sikat ng araw mismo. Mahalaga rin na banggitin ang papel ng taba sa dieta sa testosterone production. Ito ay isa sa mga pinakamalaking hindi maintindihang konsepto sa nutrisyon. Ang testosterone ay ginagawa mula sa kolesterol. Ang kolesterol ay isang lipid, isang uri ng taba. Kaya ang mga dietary fat, lalo na ang healthy monounsaturated at saturated fats mula sa mga natural na pagkain katulad ng avocado, olive oil, nuts, at lean meats ay mahahalagang precursor sa testosterone synthesis. Ang mga ultra-low-fat diets, ang mga ganitong estilo ng pagkain na tinatanggal ang halos lahat ng taba, ay maaring makasama sa testosterone production. Ang balanse ay susi. Hindi ang pagkain ng walang taba, kundi ang pagkain ng tamang uri at tamang dami ng taba. Ngayon, nais kong pag-usapan ng isang bagay na malalim at personal,
ang psikolohikal at emosyonal na dimensyon ng hormonal aging sa mga lalaki at kung paano ito konektado sa relasyon at sa kalusugan ng isipan. Dahil ang testosterone ay hindi lamang isang pisikal na bagay. Ang epekto nito sa mood, sa self-perception, sa sense of identity, at sa interpersonal relationships ay napakalaki. Maraming lalaki na nakakaranas ng pagbaba ng testosterone sa kanilang 50 pataas ay nakakaranas rin ng isang uri ng pagbabago sa kanilang sariling pagkilala sa kanilang sarili. Ang pagod, ang kawalan ng motivation, ang mood swings, ang pagbaba ng confidence, ang hirap na matulog, lahat ng ito ay nagambala sa kanilang pag-unawa sa kanilang sarili bilang isang tao, bilang isang asawa, bilang isang ama, bilang isang miyembro ng komunidad. Marami sa kanila ang hindi naghahanap ng tulong dahil hindi nila alam na ang nararamdaman nila ay konektado sa isang psikolohikal na proseso na may solusyon. O kaya naman, naghahanap sila ng tulong, ngunit ang pagiging bukas tungkol sa kanilang karanasan ay nakakatakot para sa kanila dahil sa cultural expectations tungkol sa kung ano ang kahulugan ng pagiging malakas o tunay na lalaki. Nais kong maging malinaw dito. Ang paghingi ng tulong para sa iyong kalusugan ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay ang pinakamatapang na bagay na maaring gawin ng isang tao. Ang pag-unawa sa iyong sariling katawan, ang pagtanggap sa mga pagbabago na nagaganap, at ang aktibong paggawa ng mga hakbang upang masuportahan ang iyong kalusugan, ito ay ang kahulugan ng lakas sa modernong pag-unawa sa human health. Ang relasyon sa pagitan ng hormonal health at ng kalidad ng interpersonal relationships ay 200. Sa isang banda, ang mababang testosterone ay maaring magpababa ng libido at ng overall sense of well-being na maaring magdulot ng tension o distansya sa mga intimate relationships. Sa kabilang banda, ang maayos at sumusuportang relasyon, ang pagkakaroon ng pangunahing social connections, ng intimacy, ng emosyonal na suporta, ay naipakita sa pananaliksik na may positibong epekto sa testosterone levels. Ang isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik sa Emory University ay nagpakita na ang mga lalaking may mataas na kalidad ng social bonding ay may mas mataas na baseline testosterone compared sa mga lalaking nag-iisa. Ito ay nagmumungkahi na ang pag-aalaga ng iyong mga relasyon, kasama ang iyong asawa, kasama ang iyong mga kaibigan, kasama ang iyong pamilya, ay hindi lamang isang emosyonal na bagay. Ito ay isang aktibong bahagi ng iyong hormonal health. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga kasosyo tungkol sa mga pagbabago na nangyayari sa pagtanda, tungkol sa pisikal na pakiramdam, tungkol sa emosyonal na estado, tungkol sa mga pangangailangan at limitasyon, ay isang napakamahalaga at madalas na neglected na aspeto ng relasyon health. Maraming mga pares ang nagsisimulang maramdaman ang distansya sa kanilang relasyon sa panahon ng midlife, hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil walang nagpapaliwanag sa kanila na ang mga pagbabagong nararamdaman nila ay normal, pisyologikal at maaring harapin ng magkasama. Ang pag-unawa na ang mga pagbabago sa katawan ng iyong kasosyo, ang pagod, ang mood changes, ang pagbaba ng libido, ay konektado sa isang natural na prosesong pangkat ay maaring magbago ng perspektibo mula sa may problema sa ating relasyon patungo sa may mangyayaring pisyologikal sa aming katawan at mayroon tayong maaring gawin ng magkasama. Ang paggawa ng ehersisyo ng magkasama, ang simpleng paglalakad ng mag-asawa, ang pagsali sa isang yoga class, ang paggawa ng stretching sa bahay habang nakikipag-usap, ay maaring maging isang mahalagang paraan ng pagpapalapit at ng mutual support sa panahon ng isang natural na transisyon sa buhay. Ang pisikal na ehersisyo ay nagre-release ng oxytocin, ang bonding hormone na nagpapalapit ng mga tao. At kapag ito ay ginagawa ng magkasama ng mga kasosyo, ang physiological bonding effect ay maaring palakasin ang relasyon sa mga paraan na hindi inaasahan. Nais ko ring pag-usapan ang isang karaniwang maling kaalaman na kailangan nating tugunan ng direkta. Ang paniniwala na ang mga suplemento at gamot ay mas epektibo kaysa sa pisikal na ehersisyo para sa testosterone support. Sa merkado ngayon, maraming mga produkto ang mga nag-aangking testosterone booster, mula sa mga herbal supplements hanggang sa mga synthetic hormones na ininom o ini-inject. Ang ilan sa mga ito ay may katibayan ng benepisyo sa ilang particular na sitwasyon, ngunit ang karamihan sa mga over-the-counter testosterone boosters ay may napakalimitadong clinical evidence at marami sa mga ito ay may mga side effects na maaring mas mapanganib kaysa sa mga sinasabing benepisyo. Ang testosterone replacement therapy,
ang medikal na paggamot kung saan ang synthetic testosterone ay ibinibigay sa katawan sa pamamagitan ng injection, gel, patch, o iba pang paraan, ay may wastong lugar sa medisina para sa mga lalaking may clinically confirmed na hypogonadism, isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi makagawa ng sapat na testosterone dahil sa isang medical na kondisyon. Ngunit para sa karamihan ng mga lalaki na nakakaranas ng age-related testosterone decline, ang lifestyle modifications, pisikal na ehersisyo, tamang nutrisyon, maayos na tulog, stress management, ay dapat na una at pangunahing linya ng interbensyon, at ang anumang medical na paggamot ay dapat na ginagawa sa ilalim ng gabay ng isang kwalipikadong doktor na may buo at kompletong medical na kaalaman sa kalusugan ng pasyente. Ang ehersisyo ay walang negatibong side effects. Kapag ginawa ng tama at ng ligtas, ang ehersisyo ay nagpapabuti ng testosterone, nagpapababa ng body fat, nagpapalakas ng buto at kalamnan, nagpapabuti ng mood at mental health, nagpapababa ng risk ng chronic diseases katulad ng diabetes, cardiovascular disease, at cancer, at nagpapatagal ng malusog na buhay. Walang kahit anong pharmaceutical na produkto sa mundo ang nagbibigay ng ganito kalapad na hanay ng mga benepisyo. Ang isang konsepto na nais kong maipaliwanag sa inyo habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayon ay ang tinatawag sa agham na anabolic window, ang panahon pagkatapos ng ehersisyo kung saan ang katawan ay particular na receptive sa hormonal signaling at nutrient uptake. Sa loob ng 30 minuto hanggang 2 oras pagkatapos ng resistance training o high-intensity exercise, ang antas ng growth hormone at testosterone ay mas mataas kaysa sa baseline, at ang mga kalamnan ay mas naghihintay ng amino acids at nutrients para sa pagpapanumbalik at paglago. Ang pagkain ng isang balanseng pagkain na naglalaman ng protein at complex carbohydrates sa loob ng window na ito ay nagpapataas ng benepisyo ng ehersisyo. Para sa mga may edad, ang sapat na protina sa dieta ay particular na mahalaga. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga mas matatanda ay kailangan ng mas mataas na dami ng protina, sa paligid ng 1.2 hanggang 1.6 gramo bawat kilogram ng timbang ng katawan kumpara sa mga mas bata, dahil ang katawan ay nagiging mas hindi mahusay sa paggamit ng protina habang tumatanda, isang proseso na tinatawag na anabolic resistance. Ang pagkain ng sapat na protina, lalo na mula sa mga high-quality na pinagkukunan katulad ng itlog, lean meats, isda, at legumes, ay tumutulong sa pagpapanatili ng lean muscle mass at sa pagsuporta ng hormonal health. Ngayon, bago ko tapusin ang ating pag-aaral na yon, nais kong bigyan ka ng isang simpleng plano. Hindi isang komplikadong programa na kailangan mong bumili ng manual para maunawaan, kundi isang praktikal, araw-araw na gabay na maaari mong simulan bukas. Sa umaga, maglaan ng 10 hanggang 15 minuto para sa mahinahong stretching o yoga. Hindi ito kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangan ng mat na mahal o espesyal na damit. Ang sahig ng iyong kwarto o ng iyong sala ay sapat.